Balak kasuhan ni dating Senador Laila de Lima, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa, kaugnay sa gera kontra droga. Sinabi yan ni de Lima sa unang pagdalo niya sa pagdinig ng House Quad Committee kung saan inaasahang makakaharap niya ang dating Pangulo, pero hindi ito dumalo. Nakatutok si Jonathan Andal. Are we giving special treatment to a witness just because he is the former president? Nagtalo ang mga kongresista sa hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee hearing ng Kamara ngayong araw. Masama raw kasi ang pakiramdam ni Duterte kaya di humarap sa pagdinig batay sa liham na pinadala ng kanyang abogado sa Quadcom. Pero ang ilang kongresista gusto ng medical certificate ni Duterte bilang patunay. No medical certificate confirming that indeed the former president will be excused in today's hearing because of his medical situation. Hindi ho natin siya binibigyan ng special treatment. But in this particular case, in deference to him being the former president, I would like to ask for your understanding to extend a little bit of the courtesy that is due to him. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na po natin siya imbitahin. Ang isa namang kongresista gustong i-cite for contempt si Duterte kapag hindi ulit dumalo sa susunod na pagdinig. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho at ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Kung sumipot si Duterte, makakaharap niya muli ang kalaban sa politika na si dating Senadora Laila de Lima. I hope he gets well now. So he would have the health to maintain the music. Ito ang unang beses na humarap sa Quadcom si de Lima at hinarap ang ilang kongresistang dati ring nag-imbestiga laban sa kanya. I attend this hearing with a deep sense of irony. Kinundin ako yung drug war ni Duterte. At nagmakaawa pa po ako na tigilan na ito. Ngunit sa kasawiang palad, wala pong nakinig sa akin. Lalo na may mga mayorya po tayo ng mga senador at congressman na ayon kay Senator Bongo noong isang araw, ay walang sawa sa pagpalakpak kay Pangulong Duterte sa bawat banggit niya sa pagsulong na madugong drug war sa kanyang mga zona. Wala man si Duterte, nakaharap naman ni de Lima si retired Police Colonel Juvie Espinido na isa sa mga nagdiin sa kanya sa illegal na droga. Tulad ni Kerwin Espinosa, bumaligtad na rin si Espinido. Are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Aniya, totoo ang sinabi ni Espinosa noong huling pagdinig na sinabihan sila na mag-usap muna para tugma ang testimonya nilang dalawa laban kay de Lima. Sabi pa ni Espinido, hindi totoo ang drug list na inilabas noong Duterte administration. Si de Lima, pinatotohanan ng testimonya ni retired Police Colonel Royina Garma na ang ipinatupad na drug war noong Duterte administration ay ginaya lang sa Davao Model Drug War na may bigaya ng pabuya sa mga mapapatay na drug suspect. Ipinakita ito ni de Lima ang umano'y reward system ng DDS o Davao Death Squad na nagsimula pa raw noong 1988 base sa investigasyong kanyang isinagawa noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights. Abot daw noon hanggang 15,000 piso ang bigayan sa kada mapapatay na tao na galing daw sa Intel funds ng Office of the Mayor ng Davao City. Ang nooy mayor na si Rodrigo Duterte raw ang mismong nagbibigay ng utos sa pagpatay at pabuya sa mga nakakapatay. Inihahanda na raw ngayon ni dating Senadora Laila de Lima ang isasampa niyang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa. Mr. Duterte, because definitely siya naman talaga ang may kagagawa niyan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Duterte at de la Rosa sa mga sinabi sa Quadcom hearing. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.